Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paul Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL o ni First Lady ng unang gina. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Ha? Ma'am! Pinospone natin ng, ako personally, no, pinospone ko ang pag-judge dito sa pagbibigay ng opinion dito sa incidenting ito. Not until ako mismo ay nabigyan ng kopya nung purported na police report. At doon ako napaniwala na mukhang meron talagang seryosong kinakaharap to si First Lady Lisa Marcos. Reporter kung paano siya mag-ship ng papel at paano yung pronouncement ng bibig niya at saan siya nakatingin. Tuloy. Sir, panghuli na lamang, nabanggit nyo rin po kanina yung impeachment. Kahapon kasi sa press conference din natin dito sa House, sinabi ni Congressman Joel Chua, isa sa mga miyembro ng House Prosecution Team, at sinigondahan din ni Congressman Terry Redon na hindi dapat ma-delay yung Senate trial dahil doon sa nilabas na resolution ng SC since wala namang TRO na in-issue. Kayo po ba, do you share the same sentiment? Yes, I do. In fact, sinabi ko na, no, na buong-buo ang kumpiyansa namin. Ako, for example, na legal, makatarungan at naaayon sa konstitusyon ang proseso ng impeachment. Hindi na po dapat i-delay ito. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nako, nagsama-sama na naman sila. Oo, kahit matalo, pwedeng sumali? Kahit matalo, pwede pa rin mabuo ang 2.0. Anak, yan ang katanungan ni Aling Ledesma. Oo, kasi pero sabi nito, pagbuhay muli ng Quadcom 2.0, layong burahin ang mga Duterte sa politika. Meron mamaya magsasalita. Akala natin, nagbago na. Kasi nung natalo siya, actually hindi natalo eh. Nung bago magtapos yung 19th Congress, yung isang lalaki dyan na taga Maynila ay nagsalita na. Humingi nga yan ng sorry, akalain nyo, doon sa mga vloggers na pinatawag. Ang sabi niya, pasensya ka na, trabaho lang. Natatandaan mo yon? Kung nakasubaybay ka kay Kuya Gus, natatandaan mo yon. Humingi siya ng sorry. Kanino? Kay Miss Crisette, kay Miss MJ Kiambao, sinabi niya, trabaho lang. Sorry. Diba? Nagkaiyakan pa nga dun eh. Ngayon, eto na naman sila. Balik loob! Anak ng bugi naman, oh. Pero bago naman tayo magsimula sa ating talakayan, san like, san share, samahan mo na subscribe at i-bell all nyo po. Pasok, ano ba meron ngayon? Inihayag ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang posibilidad ng pagbabalik ng tinatawag na Quad Committee o Quadcom 2.0 sa pagbubukas ng 20th Congress. Ngunit ayon kay Vice President Sara Duterte, hindi na siya nagulat sa hakbang na ito. We are not surprised. Kanina, nasa Zoom meeting kami. Yun ang dinidiscuss namin. Kasama ka na Secretary Harry Roque, no, na hindi ito titigil. So huwag tayo mag-expect na bago yung Congress ay titigil sila sa pangangatake nila. So tutuloy-tuloy pa rin yung paghahabol nila sa iyo at tutuloy-tuloy yan na tambakan kanila ng kaso. Git pa ni VP Sara, malinaw ang layunin ng ilang nasa kapangyarihan at yan ay ang patahimikin at tuluyang burahin ang mga Duterte sa politika, pati na rin ang kanilang mga taga-suporta. So yan din yung sinabi ko sa mga ka-meeting ko kanina. Because obviously, ang gusto nila ay burahin ang mga Duterte at mga tao na sumusuporta sa mga Duterte. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo, maging ang mga pribadong individual na konektado sa kanila ay target na rin ngayon. Nako, ito na. Ito mahirap, buti na lang nandito tayo sa Mars. Hindi na tayo kayang kasi mahal ang ticket papuntang Mars. Saka hindi pwede ang hindi alien dun. So ito sinabi mismo ni Bibi Sara, talagang target talaga sila. Ang mga Duterte at yung mga malapit na supporters, maski pribadong tao o individual, at tinatarget na nitong mga, yung 2.0 na sinasabi. Ngayon,
nakakapagtaka, bakit sama-sama pa rin sila mga kasama? Oo, buo pa rin sila eh. Eh, hindi naman ito mga representative, pero bakit ito nangunguna na naman sila? Pwede ba yun kung hindi ka taga-kamara? Pwede ka magsalita? Ibang usapan na yan, no? Totoo kaya yan? Kahit nga private individuals, ngayon, hindi na immune dahil nakakatanggap na sila ng mga letters galing sa BIR o kung ano man yung pwedeng kahanapan ng pagkakamali sa kanila. Yun. Water mo na dito. Dito, it's not a surprise. Natutuloy yung currency. Matatandaan sa nakaraang Kongreso, inimbestigahan ng Quad Committee ang issue sa confidential funds ng Office of the Vice President at sa Department of Education noong si VP Sara pa ang kalihim nito. Kabilang din sa mga tinutukan noon ng Quadcom ang kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Yan, totoo yan kasi nagpahayag na ho yung taga Maynila. Yung natalo na, nanalo pa. Oo, buo daw ang paniniwala niya na talagang dapat managot. Kala ko ba trabaho lang ang ginagawa nyo? Sabi niya, nagsorry ka pa nga eh. Akala nga din namin na hindi ka na mananalo. Yun lang. Nagkaroon siguro ng magic ang makina. Actually, hindi na makina ang nagkaroon ng magic dito eh, di ba? Hindi na makina ang nagpanalo sa kanya. Ang nagpanalo sa kanya, mismong, taga-Comelec na. Si Chair Georgie! Pwede pala yun, ano? Kaya nung sinabi ng Supreme Court na hindi pwede yung second placer, gumawa pa rin sila ng paraan. Eto. Mamaya ko na ibibigay sa inyo yung banat nila kay BP Sara. Kasi kaupo lang, buo na, binuo yung 2.0 at yung pala, ang hangad na naman nila. Birahin ang biray. Yung vlog natin kagabi, parang tama, no? Merong bagong recruit, tapos ngayon, panibagong araw, ibang muka. Ibig sabihin, hinihinay-hinay nila para, sige, pagdating ng 28, 29 ng July, buo na ang pwersa. Ibigay muna natin yung nagkaroon ng briefing. Ito na naman siya, May briefing na naman sa Malacanang at ito ang banat. Kaso, ang problema, nagkaroon lang ako ng katanungan. Maski si Aling Ledesma nagtanong din eh. Kasi ang tanong ng reporter, taliwas doon sa sagot. Ma'am, boss manager. Ang tanong ho ng reporter, pakisagot. Huwag niyong dadagdagan, huwag niyong bibigyan pa ng magandang hindi maganda pala. Hindi magandang komento. Direct to the point. Yun ang inaasahan ng ating sambayan ng Pilipino na halos nakararami. Ang problema kasi, sasagutin mo lang na maayos, meron pang patutsada, sabi ni Aling Ledesma. Ano yung sinabi? Pasok. Yung inyong mga reaksyon, ha? Hi, Yusek. Good afternoon po. News of the late Paulo Tantoco's death revealed cocaine overdose and remains an open investigation. Since he's part of the First Lady's entourage, may we know if the First Lady will comment on this? And from the Malacanang po, the presidential sister released a statement. Senator Amy is calling for a comprehensive report from the palace to dispel further speculation. Trap natin si ma'am. Ma'am, pakisagot na maayos. Yung tanong dito, kung nakakaintindi, alam naman namin nakakaintindi. Sabi niyo dito, nababalita doon kay Tantongco. So, yung kapatid daw, parang merong pinagsasubmit ng, ano ba tawag doon? Pinagkokomento patungkol dito. Anong sagot? Anong reply? Ito. Nakakalungkot. Dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng ibang mga obstructionists para masira ang First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Kita nyo. Sasagutin mo lang, ma'am, sabi ni Aling Ledesma,
kung ano yung tamang sagot doon sa katanungan ng reporter. Oh, hindi naman sinabi ng reporter na ipagtanggol mo. Ang hirap no? Diba? Pag kayo, meron kayong binibira, okay lang sa inyo. Pag kayo tinatanong patungkol doon sa maayos na tanong, iba ang sinasagot nyo. Sabi ni Aling Marie, bakit kayo ganyan? It hurts ba? Unti-unti na raw gumagalaw yung baso. Anak ng bugi naman. Ma'am, ayusin nyo yung pagsagot sa katanungan. At pwede, wag masyadong defensive. Oo, sabi ni Aling Ledesma, wag kang masyadong defensive kasi iba yung tanong at taliwas yung sagot. Oo nga naman. Malaki yung ambag nito ni Aling Ledesma sa araw-araw natin pagbablog eh. Oo, nakakapulot ako ng magandang aral dito kay Aling Ledesma. Oo, kasi naka-question niya kagad, nalalaman niya kagad yung wrong information o ika nga, yung fake news. Sa tingin niyo mga kasama, ano i-analyze niyo? Tama ba yung sagot ng ating amo boss manager doon sa tanong ng isang reporter? Andyan ang comment section. Bibigyan natin ng rating sa from 1 to 10, pinakamataas ang 10. Lowest is 1. Anong ratings nyo doon sa tanong? Kayo na bahala humusga dyan. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL o ni First Lady ng unang gina. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Ha? Ma'am! Police report yun ng LA! Bakit ganun naman? Ibig sabihin yung LA police report ay peki yan? Mga kasama, peki pala ang balita ng LA. Ay, sabihin natin to sa taga LA police peki kayo. Kayo ay mga fake peddlers. Sabi dito Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ma'am, lumabas yan sa artikulo ng taga-ibang bansa sa Los Angeles. Hindi po yan lumabas sa Pilipinas. Actually, nasa website po, ma'am. Sabi ni Aling Lorraine, bakit ganun? Ang naglabas ng report, peki na pala. LA Police, peki kayo Sabi dito sa video. Nakakaawa talaga ang Pilipinas. Pag ganito ang maririnig at mababalitaan natin, Diyos mio marimar, wala tayong magagawa. Oo. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar. Taka lang. Gusto ko lang hanapin yung LA, yung website ng LA Police, Tantoco case. Tingnan nga natin kung ano lalabas. All. Fact check natin to Kasi mahirap din kasi baka mamaya LA Police. Okay. Tignan natin kung nandito sa website nila. Marami kasi nakalagay Hindi lang naman Ito. Ito Passion Flash. Passion Flash Hindi makita malabo Actually, hindi to peke Kasi to pwede ba lakihan? Hindi pwede lakihan Wala, hindi malalakihan. Hanap tayo ng malaki. Kasi gusto ko ipakita na hindi naman taga Pilipinas ang nag-post noon. Oo. Hindi taga Pilipinas. Kundi taga LA. Hanapin natin yan sa sunod na mga araw, Para hindi tayo matawag na fake news.
Mamaya trabahuhin natin yan. Nanapin ko yan. The-research. Sa Beverly Hills Police Department. Para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yon ay dinagdag lamang. Ha? Nag-start ang mga salitang, and I quote, and the cause of initially suspected to be drug overdose up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito para sa pampersonal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na provide ng US. At meron din po siyang kasamang PS2. Hindi ko makita mga kasama. Hindi rin po siya nag-stay. Kaya mamaya, para mapatunayan na hindi naman taga-Pilipinas na nag-post niyan, actually, isang artikulo sa ibang bansa ang naglabas niyan, sabi ni Aling Ledesma, bakit ganun? Peke na naman daw. Sabi. Wala tayong magagawa. Sige na, peke na. Kayo na bahala, ha? Kayo rin ang nagsabi, na peke. Kayo ba mga kasama? Ano sa palagay nyo? Eto, merong magandang banat dito. Si Miss Joey, patungkol ito kanino? Tignan natin. Tala kaya na ito, ha? Balitaktakan. Sino ang mga mababanggit dito? At sino ang mga tatamaan dito? Pasok. Pinospone natin ng, ako personally, pinospone ko ang pag-judge dito sa pagbibigay ng opinion dito sa incidenting ito. Not until ako mismo ay nabigyan ng kopya nung purported na police report. At doon ako napaniwala na mukhang meron talagang seryosong kinakaharap to si First Lady Lisa Marcos sa Amerika. And it involves a government-sponsored event. It involves her entourage. It involves cocaine. It is something that that has to be explained before the Filipino people. Lumalawak o mas tumitindi yung mga panawagan na magpa-hair follicle test yung First Family. Una, di ba, si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon naman may mga panawagan na nakikita tayo sa social media, mga kababayan natin, na panahon na siguro na patunayan na hindi gumagamit ng illegal na droga ang mga namumuno sa ating bansa. Yes, Sir Jade, Sir Admar, kasi issue to ng sobriety nandun sila sa kapangyarihan, may access sila sa government funds. We want to know if these people are sane enough to run our country. Opo. At napapansin din natin na may mga issues, may mga nagkokomento nga, may mga playbook na ginagamit ang administrasyon para mailihis yung isyong ito. Ikaw ba'y naniniwala sa mga ganun na gumagawa ng mga issue ang administrasyon, ang pamahalaan para lang mapatay itong issue na ito at hindi na maalala pa ng mga kababayan natin? Definitely, Sir Jade, Sir Admar, kasi talagang nitong nakaraang taon, naging strategy na ito ng administrasyon na kapag may issue, imbis sasagutin ng diretsyo, lagi nila sasabihin fake news, hindi nila sasagutin ng malinaw ang mga binabatong problema sa kanila. At higit sa lahat, ang gagawin nila ay gagawa sila ng mga kwento or mayroong biglang maglalabasang issue in order to gaslight the real problems. At ito nga, katakataka na over the weekend, sumabog tong issue tungkol sa totoong cause ng kamatayan ni Mr. Paulo Tantoco. At nitong kinalunisan, bigla na lang sumabog ang issue tungkol kay Gibo Teodoro na kung saan siya daw ay isang Maltese citizen ng bansang Malta. At kung titingnan natin yung detalye ng kwento nitong issue kay Secretary Gibo Teodoro. Pero hindi siya dog, mama. Tao siya, ha? So mariresolve naman ng pagtanggal or pag-retain kay Gibo Teodoro sa kanyang posisyon. At mukha namang sa detalyeng ibinigay at sa sagot ni Secretary Gibo Teodoro, sinasabi niya na 2021 niya give up ang kanyang multi-citizenship. While the issue of Gibo is legitimate, kailangan rin naman talaga ng attention noon. But I don't think it is something that, it is questionable why the issues on Gibo Teodoro is released yesterday, kung saan naghahanap ng kasagutan ng tao tungkol sa explanation ni First Lady Lisa Araneta Marcos.
bakit kailangan ilabas yung ganong issue kay Gibo Teodoro na maaari namang ilabas yan sometime in the past or maybe in the future, kung talaga ito ay stand-alone na issue at ito ay yung issue talaga that would warrant the attention of the government. I'm very sure alam nila to kasi bago nila in-appoint yan si Gibo dumaan yan sa pagsusuri, dumaan yan sa background check. So there is really no enough firepower dun sa kwento na yon para pag-usapan ngayon kasi it is something that should have been resolved long time ago. Nevertheless, importante ito dahil ang posisyon ni Gibo ay Secretary of National Defense at sabi ko nga, mariresolve naman to kung magdedesisyon ng palasyo na tanggalin si Gibo sa palasyo, sa posisyon bilang Secretary of National Defense, which is something that I would prefer the administration to do, na tanggalin siya once and for all. Pero kung magdedesisyon ng palasyo na i-retain si Gibo Teodoro sa kanyang posisyon, so para saan pa na dapat natin siyang pag-usapan ngayon? Again, I think the Gibo Teodoro story is a distraction it's keeping people from asking kung ano talaga ang tunay na kalagayan ng nang nangyari sa LA kung saan kinasasangkutan iyon ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Opo. At kasabay nga doon sa panawagan na linawin, magpaliwanag ang palasyo, lalo na ang unang gina nga sa isyong ito, ay ganoon din ang panawagan ni Senator Amy Marcos. Kasabay nga niyan, yung panawagan din na siya mismo ay magpakita, maging ehemplo din sa kanyang kapatid na sumailalim din sa hair follicle test. Hikayatin din ang kanyang kapatid. Ma'am Joey, ano bang nakikita na masasabi mo hinggil nga po dito sa mga panawagan na ito? Well, yung panawagan ni is very prompt. Yung panawagan ni Senator Amy Marcos ay very prompt at talagang napapanahon at ina-expect yan. Kasi ako si Senator Amy Marcos, I'm very sure, just like the concern of a lot of Filipinos na kapatid niya ang presidente, do we really expect that he's going to pounce on his brother? That is something that that is yet to be seen. Pero vocal si Senator Amy Marcos na talagang hindi siya natutuwa dun sa asawa ng kanyang kapatid. At kung kaya meron siyang very prompt na call na dapat i-account ng Malacanang ang lahat ng aktibidades ni Lisa Araneta Marcos nang nagpunta siya sa California para sa MIFF event doon. I think the public would greatly appreciate if Senator Amy Marcos would also call for the hair follicle test ng kanyang kapatid. Kasi if this is being done by the wife of the president, the first lady of the Philippines, gaano kalayo ang ganitong istorya dun sa kanyang asawa na si Bongbong Marcos. But at this point, yung panawagan ni Senator Amy na mag-report ang Malacanang, mag-provide ng report ang Malacanang sa pangyayari ukol dito sa kamatayan ni Mr. Paulo Tantoco, ay dapat ring suportahan ng ibang mga senador. I think that call should escalate, and we should all support the call and perhaps expand it to include the president also, kasi yan naman talaga ang sigaw ng mga mamamayan issue to ng sobriety, no? We want to make sure na ang mga nagdidesisyon at ang mga may impluwensya sa pagdidesisyon sa ating bayan ay nasa matinong kaisipan. So, tama lang. Kung kaya i-extend ni Senator Amy doon sa kapatid niya, bakit hindi? Although, just like many others, it is a concern. I'm not so sure if Senator Amy is going to do that, but if she's going to do it, well and good. And I'll support it. Opo. Huli na lang, bago ko ipasa kay Partner Admar, Ma'am Joey, ang Pangulong Bongbong Marcos, kasama ang kanyang economic team, pupunta ng Amerika. Hindi ho ba't magkikipagpulong kay President Donald Trump? Sa tingin mo, pagdating sa issue ito, ano kayo mangyayari? Kaya kailangan nating malaman kung ano ang nangyari sa ano yung mga facts surrounding the death of Mr. Tantoco. Kasi the person involved is the First Lady of the Philippines. And we do not know if, alam niyo naman natin, hindi natin alam kung baka maging kasi yan maging leverage yan sa mga negosasyon at hindi natin alam kung ano yung magiging extent ng kapalit nito. I'm not saying na para bagang the Americans would always forward their own interest. I am just saying that with this kind of event na hindi natin alam kung ano ang totoong pangyayari, hindi nga natin alam kung paano ba tinrato ng Amerika itong kalagayan na ito. At talagang maharap naman talaga sa malaking iskandalo ang first family dito. Kailangan nating malaman na ang incidenteng ito, we need assurance na ang incidenteng ito ay hindi magagamit ng Amerika sa kung ano paman.
Opo, at Binibining Joey, magandang umaga. Si Admar po ito. Needed pa ba, nakikita mo, ng isang Senate investigation or congressional investigation ukol dito para mas malaliman ang pagtukoy kung sino o kung ano yung partisipasyon, o yun lang, magbigay ng komprehensibong paliwanag talaga? Kasi yung unang nagpaliwanag, parang narinig lang natin, fake news, si VP Sara. Yan ay galing kay Yusek Castro po. Ayan, makinig kayo ha. Well, I think, no, dahil sa involvement ng isang napaka-impluensyang tao, kung magkakaroon ng Senate investigation, well and good. Tama to na magpaliwanag, malaman natin lahat at makita ng sambayan ng Pilipino kung ano talaga mga kaganapan na surrounding that incident. Although I would say, kasi sa panahon ngayon, hindi pa nag-open yung Senate. So I am not sure if they can call for an investigation right now, if it's proper to make a call for investigation right now dahil hindi pa nga nag-open yung session. Pero as soon as it opens at magkaroon ng call for Senate investigation, bakit hindi? Yun! Malapit na ho yan. Pagkatapos ng July 28, sigurado. Maririnig na natin yung mga boses. Hindi pa natin sigurado kung magbibigay ng boses yung mga yung mga ibang senador na nanalo, pero for sure, sigurado, itong 2.0, aatake na ho yan. Dahil nagsisimula na sila. Paano mo nasabi, Aling Dolores? Ito siya, Oo, akala nga natin humingi na ng sorry. Dahil trabaho lang daw. Ito na siya ngayon. Kahit talo, ayan, nasa harap nyo, magsasalita. Arena. So, dapat lang talaga ituloy yan. Sapagkat ngayon, hindi lang 8. Lumating ang panahon, naging 34 yan . Pagkatapos ngayon, more than 100 na. Wow, sabi ko, napakalaki na pala ng problemang ito. Dapat lamang natapusin na yan. Sir, panghuli na lamang, nabanggit nyo rin po kanina yung impeachment. Kahapon kasi sa press conference din natin dito sa House, sinabi ni Congressman Joel Chua, isa sa mga miyembro ng House. Naka lang pansinin nyo. Pansinin nyo nung nagtanong nung reporter. Babalik ko pansinin nyo kung paano niya babasahin yung sagot niya. Ito, yung mga katanungan, baka scripted to, sabi ni Aling Ledesma. Pansinin nyo mga kasama ulitin ko, yung tanong na reporter kung paano siya mag-ship ng papel at paano yung pronouncement ng bibig niya at saan siya nakatingin. Tuloy. Sir, panghuli na lamang, nabanggit nyo rin po kanina yung impeachment. Kahapon kasi sa press conference din natin dito sa House, sinabi ni Congressman Joel Chua, isa sa mga miyembro ng House Prosecution Team, at sinigondahan din ni Congressman Terry Redon na hindi dapat ma-delay yung Senate trial dahil doon sa nilabas na resolution ng SC since wala namang TRO na in-issue. Kayo po ba, do you share the same sentiment? Yes, I do. In fact, sinabi ko na buong-buo ang kumpiyansa namin. Ako, for example, na legal, makatarungan at naaayon sa konstitusyon ang proseso ng impeachment. Hindi na po dapat i-delay ito. Hindi ito gawa-gawang reklamo. Naniniwala po ako, kahit hindi ako kasama sa prosecutor's team, naniniwala ako na ang prosecutor natin handang-handa na ilabas lahat ng mga dokumento laban sa ating Vice President. Sapagkat inimbestigahan po yan ng Quadcom, inimbestigahan ng Committee on Good Government, nakita po natin lahat yan. Ano ang resulta? Ano ba ang pinaglalaban nyo? Confidential fund? Diba yun ang investigasyon nyo? Nagsalita na ho ang COA. Sino ba ang in charge sa lahat ng confidential? Sino ba ang in charge sa lahat ng mga pondo? Sino ba ang in charge sa lahat ng mga pondo na binibigay sa isang kongresista, isang mayor, isang presidente, isang vice president para suriin kung tama at nasa ayos ang paggamit nito? Kayo ba? Na mga bakulaw, sabi ni Aling Marie? O ang COA? Di ba nagpahayag na ang COA, naglabas na ng kanilang magandang resulta na walang bahid korupsyon at tama ang paggastos? Ayaw nyo pa rin tanggapin. Leak na release po yan. Kaya't ang pagsasampa
na kasong impeachment laban Binasa sa pa rin, Vice no? President ay hindi isang desisyon na minadali. Binasa pa rin. Mahigit 215 miyembro ng Yan yun, Kamara ang lumagda sa articles of impeachment. Ibig sabihin, malinaw ang pananaw ng majority ng mga congressman. Kailangang managot ang sinumang... Sino kaya scriptwriter nito? Sino kaya ang nagbibigay ng script para basahin, at habang ini-interview siya, babasahin niya? Kita nyo naman na kung saan nakatingin. Kung ikaw, alam mo lahat ng sinasabi mo, matalino ka, alam mo ang pangyayari, kung meron man bahid ng kadumihan, wala kang ibang sasabihin, wala kang ibang sasabihin kundi buo sa isip mo at buo sa puso mo. Hindi ka haharap dyan para magsalita na hindi naman pala sa'yo ang gawa. Sino kaya ang scriptwriter? Tignan nyo obserbahan nyo lang mga kasama. Lumabag sa tiwala ng bayan kahit siya po ang pangalawang pangulo pa ng Pilipinas. Basa. Opo, sir, sorry, pahabol na lang po. Nag-signify na po ba kayo ng interest para maging chairman ulit ng House Committee on Justice, para maging House Committee on Human Rights, para maging miyembro ulit kayo ng House Quad Committee kung sakali? Yes. In fact, pinag-uusapan na namin yan. Yun! Na talagang... Basa! Doon nag-buffering, doon nag-loading. Kaso, dapat nang basahin kasi nandoon. Kung yan ang kinakailangan gawin para ma-reconvene natin muli ang Quadcom, ako'y interesado. Okay. Thank you po. Yan kung umabot ka sa bidyong ito, ayan mga kasama, kita nyo naman ang interes. Interes nila na pabagsakin. At ito na naman po sila. 3 taon na naman sila mga mayagpag. Sana lang. BP Sara, bilisan mo sa pagka-presidente. At aabangan namin yung wait, there's more. Kaya kung umabot ka sa bidyong ito, yan, pakilike and share ng video. Maraming salamat. Hanggang sa muli.